Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Namula si Counselor Lixiao at nagsabi, Shen Yuan, paano kung ipagpatuloy mo ang pagbabasa ng malakas? Sumagot si Shen Yuan, siyempre, mag-aaral ako, pero para talagang makapag-focus, kailangan ko muna ng malinaw na isipan, tama ba? Sabi ni Counselor Lixiao, ikaw, ano ba ang binabalak mong gawin? Habang inilalagay ni Shen Yuan si Counselor Lixiao sa kanyang kandungan, sinabi niya, Counselor, ang suot mo ngayon sinadya mo ba yon? Namula si Counselor Lixiao at sumagot, nag-ayos lang ako ng kaunti para makipagkita sa'yo, yun lang. Kapag tayo lang dalawa, maaari mo bang tigilan ang pagtawag sa akin na Counselor? Inamoy ni Shen Yuan ang kanyang mga labi at nagsabi, hindi ba't mawawala ang i? Habang dahan-dahang binubuksan ni Limeng ang kanyang pinto. Kalahati ng saya, dagdag ni Shen Yuan. Namula si Limeng at tinakpan ang kanyang bibig. Inilakad ni Shen Yuan ang kanyang mga daliri sa malalambot na binti ni Counselor Lixiao. Sabi ni Counselor Lixiao, Shen Yuan, hindi pa. Habang hinahawakan niya ang pulso ni Shen Yuan at nagmakaawa, pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras para maghanda, ayos ba? Sumagot si Shen Yuan, sa ganitong sandali, paano mo asahan ang isang lalaki na magpigil? Marahang bumulong si Counselor Lixiao, kung talagang hindi mo kayang pigilan, matutulungan kita. Sabi ni Shen Yuan, tulungan mo ako. Paano? Habang yumuyuko si Counselor Lixiao at pinaglalaruan ang isang munting Vienna sausage. Nagulat si Limeng at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, habang pinaglalaruan ni Counselor Lixiao ang isang munting Vienna sausage. Makalipas ang kalahating oras, matapos punasan ang kanyang mga labi mula sa 2 minutong gawain, umupo si Counselor Lixiao sa sopa, namumula, at nagsabi, ngayon, makakapag-focus ka na ba sa pag-aaral? Pero kailangan ko nang bumalik sa paaralan para sa isang pulong, kaya 1 oras lang ang maaari kong itagal. Nakaluwag si Shen Yuan at nagsabi, perpekto. Ito ang panahong kalmado, ang pinakamainam para sa pagsasaulo. Bulungan ni Shen Yuan sa sarili, system. Gamitin ang Efficient Learning Card. May lumitaw na abiso mula sa sistema, Efficient Learning Card. Habang nagbabasa, magagawa mong isaulo ang lahat ng perpekto. Ang lahat ng kaalaman ay ganap na maitatatak sa iyong isipan. Ang bawat card ay tumatagal ng 1 oras. Di naglaon, pumasok sa isipan ni Shen Yuan ang samut-saring walang saysay at walang halagang kaalaman. Sumunod ang isa pang abiso, binabati kita, host. Ganap mong napag-aralan ang lahat ng mahahalagang punto ng kaalaman sa Human Resource Management. Sa loob ng 30 minuto, ilalagay ng sistema ang lahat ng datos ng AI ng Renmin University sa iyong utak. Umusal si Shen Yuan sa sarili, hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang mauubos na enerhiya. Sa susunod na gagamit ako ng learning card, hindi na ako maaaring gumagawa ng iba pang bagay ng sabay. Habang iniunat niya ang kanyang mga braso, hindi niya sinasadyang masabi, Li, sa kanya naalala at naisip, tama nga pala, dapat ay nakabalik na sa paaralan ang counselor sa ngayon. Lumabas si Limeng mula sa kanyang silid at nagtanong, ano ang problema? Naisip ni Shen Yuan, bakit parang may kakaiba kay Limeng? Sinabi niya, wala lang. Napagod lang ako sa pag-aaral at pawis na pawis ako. Ayos lang bang maligo ako rito sa inyo? Sumagot si Limeng, sige, kukuha ako ng bagong tuwalya para sa'yo. Ilang sandali pa, naligo si Shen Yuan. Sa labas, namula si Limeng at bumulong sa sarili, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Dahil ba ito ang unang pagkakataon na may lalaking naligo sa bahay ko? Pagkatapos, tumunog ang telepono ni Shen Yuan. Sinagot niya ito at sinabi, hello. Principal Xu. Ano ang meron? Sumagot si Principal Xu, estudyanteng Shen, nakita mo ba ang mensahe ni Secretary Kong? Hinihintay ka namin sa Longji Hotel, 2 palapag, Tianyuan Pavilion. Mabilis na nagbihis si Shen Yuan at nagsabi, Limeng, may kailangan akong asikasuhin, mauna na akong umalis. Naisip niya sa sarili, ang babaeng si Limeng. Kasama si Chen Xinyu, pareho silang kakaiba ang kilos nitong mga nakaraang araw. Ilang sandali pa, kinamayan ni Secretary Kong si Shen Yuan at nagsabi, estudyanteng Shen, muli tayong nagkita. Sumagot si Shen Yuan, hello, Secretary Kong. Hello, Principal Xu. Ngumiti ng alangan si Vice Principal Xu Shutai, kinamayan si Shen Yuan, at nagsabi, hindi na kailangang maging formal, Shen Yuan. Umupo ka, umupo ka. Matapos makaupo ang lahat, nagtagay sila gamit ang murang alak. Sabi ni Vice Principal Xu Shutai, Shen Yuan,
matapos ang mga talakayan ng pamunuan, napagpasyahan naming igawad sa iyo ang titulong Triple Good Student at isa ka rin sa top 10 students ng universidad. Bukod pa riyan, plano naming inominate ka bilang isa sa mga natatanging estudyante ng Star City at gawin kang kinatawan ng paaralan para sa ugnayang panlabas. Dagdag ni Secretary Kong, ibig sabihin nito, ikaw ang magiging mukha ng universidad. Sa panahon ng pahinga ng pagsasanay militar ng mga bagong estudyante at pagkatapos ng summer training, nais naming magbigay ka ng talumpati bilang huwaran para sa iyong mga nakababatang kapwa estudyante. Haha, tinanong ni Shen Yuan, Principal Xu, mayroon pa ba akong magagawa upang makapag-ambag? Tumawa si Vice Principal Xu Shutai at nagsabi, hahaha, hindi naman talaga. Ang totoo, may plano ang paaralan na ipaayos ang aklatan. Sa ngayon, ang itsura, loob, at koleksyon ng mga aklat ng ating aklatan ay hindi maikukumpara sa iba pang mga universidad. Para sa edukasyon, ang aklatan ng imbakan ng kaalaman, ang puso ng universidad, ang ikalawang silid-aralan, at isang lugar para sa paglinang ng talento. Naisip ni Shen Yuan sa sarili, kaya pala, umaasa lang kayo sa libreng sponsorship. Walang saysay ang lahat ng magagarbong salita kung wala naman kayong totoong ibinibigay kapalit. Pagkatapos ay sinabi niya, Principal, pag-usapan na lang natin ang aklatan mamaya. May tanong ako. 2 beses tayong nagkakaroon ng health check-up kada 4 na taon, tama ba? Aling medical center ang kasalukuyan nating kapartner? Nagkatinginan ng may kaba sina Vice Principal Xu Shutai at Secretary Kong na nag-isip, bakit biglang nagtatanong si Shen Yuan tungkol sa health check-ups ngayon? Tinanong ni Secretary Kong, Shen Yuan, bakit bigla ang tanong mo? Sumagot si Shen Yuan, kamakailan lamang ay nakuha ko ang healthcare company, mayroon itong medical check-up center sa ilalim nito. Nais kong palawakin ang mga partnership at ang ating paaralan ay magiging isang mahusay na panimula. Naisip ni Secretary Kong, naiintindihan ko ako ang nagbanggit nito pero wala naman akong kapangyarihang magpasya. Medyo alanganin na nakaupo lang ako rito, mas mabuting magdahilan na lang ako na magtungo sa banyo. Tumayo siya at nagsabi, tumatanda na talaga. Kaunting inom lang at kailangan ko nang tumakbo sa banyo. Magyoyosi na rin ako, bahagyang ngumiti si Shen Yuan. Sinabi ni Vice Principal Xu Shutai, Diyan, hindi ko akalaing may-ari ng maraming negosyo si estudyanteng Shen. Mabuti yan. Isa ka sa aming mga nangungunang estudyante, at papunta ka na sa pandaigdigang entablado, nararapat lamang na magkaroon ka ng mga kolaborasyon sa paaralan. Tinanong ni Shen Yuan, kaya? Principal Xu, ano po ang iminumungkahin nyo? Bahagyang pinagpawisan si Vice Principal Xu Shutai at nag-isip, mukhang kailangan naming magpalitan ng mga yaman sa pamamagitan ng kasunduang ito sa aklatan. Tutal, kung sino man ang humahawak ng health checkups ay may komisyon, ibigay man sa kanya ay pareho lang. Sakop ng aking pangangasiwa ang bahaging ito. Kung may sapat na kredensyal ang kanyang kumpanya at makatwiran ang presyo, may posibilidad na magkasundo kami. Sinabi ni Shen Yuan, naintindihan ko, Principal Xu. Ipapakontak ko agad sa paaralan ang aking manager. Ipapadala muna namin ang mga kredensyal upang mapanatag kayo at maaari nating talakayin ang mga plano at presyo sa susunod. Tungkol naman sa mga dagdag, alam ko na kung paano ito gumagana. Uminom si Vice Principal Xu Shutai ng isang taktikal na lagok ng murang alak. Tumayo si Shen Yuan at nagsabi, medyo naparami na ang inom ko, nahihilo na ako. Principal Xu, mahina po ako sa alak, pasensya na. Lalaktawan ko na ang natitirang hapunan. Kapag napirmahan na ang kontrata, ako naman ang manlilibre sa susunod. Ilang sandali pa, bumalik si Secretary Kong at nagtanong, Principal, nasaan si Shen Yuan? Sumagot si Vice Principal Xu Shutai, na umiikot pa rin ang baso sa kanyang kamay. Sinabi niyang hindi na niya kaya ang dagdag na inom at nauna na siyang umalis. Nakunot ang noo ni Secretary Kong at bumulong, dahil mas komplikado pala si Shen Yuan kaysa sa akala ko. Sa edad niya, wala man lang siyang pakialam sa kasikatan o mga titulo. Gusto ko sanang mag-invest siya sa pagpaparenovate ng aklatan, pero sa halip, nakahanap siya ng pagkakataong pangnegosyo. Makalipas ang kalahating oras, sa lugar ni Liu Menglu. Nakapatong si Shen Yuan sa matitigas at matatag na hita ni Liu Menglu at nagsabi, sa susunod na inom ka, isama mo ako. Kahit papaano, makakatulong ako sa ilang round, dagdag ni Shen Yuan, paano ko magagawa yon? Pinaghirapan mo ang iyong fitness, hindi ko maaaring sayangin yon. Sinabi ni Liu Menglu, tigilan mo na ang panunukso. Heto, uminom ka ng tubig na may pulot, nakakatulong iyan sa hangover. Tiningnan ni Shen Yuan si Liu Menglu
Umupo siya ng tuwid at nagsabi, Coach Liu, hindi ganyan ang pag-inom ng tubig na may pulot kung gusto mong umepekto. Sinabi ni Liu Menglu, ha? Paano ba dapat ko itong inumin? Lumapit si Shen Yuan kay Liu Menglu at bigla niyang ibinuhos ang baso sa kanya. Sinabi ni Shen Yuan, ganito, habang lumalapit si Shen Yuan kay Liu Menglu at hinahalikan ang kanyang leeg, napausal siya, Amen. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.